Magandang araw muli sa atin. Ngayon ay tatalakayin natin ang pananampalataya. Ano ba ang tama? Pananampalataya na may kalakip gawa o pananampalataya lamang? Ang ilan sa ating mga anti-Catholics ay sinasabi lamang ay pananampalataya ay sapat na. Pero tayo mga Katoliko, ang ating pananampalataya at gawa ayun po ay nagtataglay ng kaligtasan. Ito po ang sabi ng ilan na laging ginagamit ng mga anti-Catholic, ang pananampalataya lamang ay sapat na. Episo 2:8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Totoo naman po ang sinabi sa talatang ito, wala po tayong ipagmamalaki kahit sinuman. Nananampalataya po tayo dahil ito ay gusto ng Diyos. Ayan ang gusto ng Diyos, na tayo ay manampalataya sa Kanya ng buong puso at buong kaluluwa. Pero suggest po na tutuloy natin, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang gusto ng Diyos, nung tayo nilikha, iukol natin ang paggawa ng mabuti. So, doon sa talata 10 na yun, nahulugan po na tayo ay nilikha ng Diyos upang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ngayon, ang sabi naman ni Santiago, nasa Santiago 2:14, ganito ang kanyang sinasabi. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niya siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya sa gayong pananampalataya? Hindi ho. Dahil kung isipin ko lang, ako po ay isang Katoliko, may pananampalataya ako, pero hindi ko gawa ang kagustuhan ng Panginoon, matatawag niyo po bang ako ay may pananampalataya? Hindi. Dahil ang gusto ng Diyos, patunayan mo ang iyong pananampalataya sa gawa. Dahil si Abraham mismo ay sinubok ng Diyos. Nang ialay ang kanyang anak na si Isaac doon sa dambana upang patayin, napatunayan ng Diyos na siya ay tunay na pananampalataya. Kaya ang nangyari, siya ay ating tinawag ng ama ng pananampalataya. At ito po yung mababasa ayon sa Santiago 2:21. Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang gawa nang ihandog niya ang sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Kung titingnan po natin sa sinabi ni Santiago, naging totoo ang kanyang pananampalataya ni Abraham dahil sa sinunod niya ang utos ng Diyos. At dito ay mababasa din natin na sinabi sa Juan, unang Juan 3:18. Ganito ang sinasabi, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Paano po ba yan, mga anti-Katoliko? Paano ba natin mapakita ang ating pag-ibig? Di ba sa pamamagitan ng ating gawa? Kaya mga kapatid sa ating pananampalatayang Katoliko, huwag tayong maniwala sa mga pastor na nagsasabi na pananampalataya lamang ay sapat na. Sapagkat may sinabi rin si San Pedro sa kanyang aklat na unang Pedro chapter 1 verse 5 hanggang 8. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya
ang kabutihan sa inyong kabutihan at kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili sa inyong pagpipigil sa sarili. Ang katatagan sa inyong katatagan. At ang pagiging makadiyos sa inyong pagiging makadiyos. Ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pamamalasakit sa pag-ibig. Ang mga katangian ay kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo at huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Malinaw ang sinabi dyan sa aklat na yan, dagdagan. So hindi po tayo nagsabi niyan, kundi ang ating mahal na Santo Papa na si San Pedro. Kung kaya't hindi tayo pwedeng akasuhan na bawal dagdagan, bawal bawasan, sapagkat yan po ay nakalagay sa aklat. Ang sinabi, idagdag nyo ang inyong pananampalataya. Ngayon, kung may question sila dyan, patunayan nila na hindi ang sinabi ng ating mahal na Santo Papa na si San Pedro. Kaya, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Katoliko, maraming salamat.